Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang anime film na pinamagatang God of High School. Sa nakaraan, ang maliit na Morejin ay inalagaan at pinalaki ng kanyang lolo hanggang sa siya ay nasa sapat na gulang upang pumasok sa paaralan. Nagising si Morejin na nanaginip ng tungkol sa kanyang lolo na si Taijin. Napagtanto niyang late na siyang nagising at nagmamadaling lumabas sa kanyang bahay sakay ng bisikleta. Samantala, katatapos lang ng night shift sa trabaho ni Han Daewoo at si Yumira ay nawawala sa paghahanap ng daan papunta sa arena. Lahat pala ng tatlong ito ay nakapasok sa God of High School tournament kung saan lahat ng estilo at lahat ng sandata sa pakikipaglaban ay maaaring gamitin. Ito ay nagpapalabas lamang ng pinakamalakas na high schoolers sa bansa. Ang nagwagi ay nakakakuha ng anumang nais nitong hilingin. Lahat ng mga mandirigma ay dinala sa arena at sinabi ang mga unang laban ng Battle Royale. Sina Morejin, Han Daewoo at Yumira ay may kanya-kanyang estilo sa laban na ito. Si Jin ay gumagamit ng taekwondo, si Han ay gumagamit ng karate, at si Mira ay gumagamit ng kahoy na espada. Sa kalagitnaan ng labanan, hindi inaasahang nakapasok ang isang mandirigma na nagngangalang Kang Mansyok. Nagagawa niya ang kanyang paraan sa pakikipaglaban sa karamihan ng mga kakumpetensya at kahit na si Mira ay nahihirapan nang siya ay lumalaban sa kanya. Nang makita ito ni Jin, sumugod siya at nagsimulang makipaglaban kay Kang. Sa sumunod na eksena ay makikita natin na si Jin, Han at Mira ay naglalakad pa uwi. Halos natapos na agad ang laban ni Kang at Jin nang salakayin ni Mira si Jin. Nawala ang kanyang salamin kaya't inakala niya na si Jin ay si Kang. Kinabukasan, nasa green room sila at naghihintay ng mga laban nila nang binantaan ni Kang si Jin. Si Go Gumdo ang unang makakalaban ni Kang para ipagtanggol si Jin. Madaling nakalusot si Mira, Han at Jin sa mga laban nila sa unang round. Nagsisimula na ang laban ni Kang at Go pero talagang dinudurog ni Kang si Go. Bagamat madali siyang manalo, sinisikap niyang baliin ang mga braso at mga binti ni Go. Nakialam si Jin sa laban at sinipa niya si Kang sa ulo. Lumabas ang mga commissioner ng Go o God of High School dahil ang panghihimasok sa laban ay isang malaking paglabag sa mga patakaran. Bumalik si Kang kay Jin upang maghiganti ngunit wala rin itong nagawa. Nagtagumpay si Jin na talunin si Kang ngunit pagkatapos ay may isang taong hindi niya napansin na biglang umatake sa kanya at bumagsak ito sa sahig. Nabunyag na siya ay si Mujin Park, ang pinunong commissioner ng nagaganap na tournament. Si Jin ay kinuha mula sa arena habang ang mga manonood ay naghihiyawan. Ang isang kulto ay nagkakaroon ng interes na pumunta. Kasabay nito ang mga commissioner ay sinisikap magdesisyon kung ano ang gagawin kay Jin. Out of the competition na pala pareho si Go at Kang dahil sa huling laban. Napagdesisyonan nila na kung matalo ni Jin si Commissioner Q, maaari siyang manatili sa kompetisyon. Si Mira ay may mas mahirap na laban kaysa sa huling round ngunit siya ay nagpatuloy sa pagkapanalo. Binigyan ni Mujin Park si Jin ng isang bag ng prutas. Hindi sumasang-ayon si Park at Commissioner P tungkol sa prutas na may lason ngunit inamin ni Park na isa itong pagsubok para kay Jin. Pagkabalik ni Jin sa bahay ay sumuka ito ng dugo at nawala ng malay. Kinabukasan, may laban si Han na hindi maganda ang naging simula. Kalaunan, nagawa niyang manalo sa laban sa pamamagitan ng paggamit ng mga lihim na pamamaraan ng kanyang paaralan ng karate. Si Morejin ay kakarating lamang sa kanyang oras ng laban. Agad na pinabagsak ni Jin ang commissioner na si Q sa unang segundo ng laban. Ito ay naging sanhi ng matinding galit ng commissioner. Inilabas niya ang kanyang natatagong kapangyarihan. Kayang talunin ito ni Jin pero nakaligtas lang ito nang pinigilan ng iba pang commissioner si Q. Napagtanto ni Park na si Morejin ang hinahanap niya kaya't muling naibalik ito sa kompetisyon. Habang papalapit ang semifinals ng preliminaries, isang lalaki ang biglang lumapit at nakiusap kay Mira na pakasalan ito. Tumanggi siya sa una. Ngunit nang mabunyag na ang lalaki ay isang international film star na maaaring maglagay ng moonlight sword style ni Mira sa kasikatan ay pumayag din ang dalaga. Isang flashback ang ipinakita ng namatay ang ama ni Mira. Tumira ito sa kanyang tiyuhin na pumalit sa dojo ng kanyang ama. Sa sobrang hina ng kanyang tiyuhin, umalis na lahat ng mga estudyante. Pinuntahan ni Jin si Mira sa bahay nila matapos malaman na huminto siya sa kompetisyon ngunit pinaalis lang siya nito. Tinawagan niya si Han upang magtungo sila sa magaganap na kasalan at tulungan siyang matigil ito. Nagawa nilang makapasok sa kasalan at nakausap si Mira.
Nabunyag na ang lalaking ikakasal ay nagtatrabaho para sa kulto. Kinumbinsi si Mira ng kanyang tiyuhin at ng kanyang pinsan na magpakasal para sa pag-ibig at hindi para sa dojo. Tapos ay nagawa niyang talunin ang kanyang kasintahan sa isang maikling labanan. Pagkatapos ay umalis ang kasintahan at ninakaw ang kanyang espada. Bumisita si Han sa isang kaibigan sa ospital, nabunyag na ang pagpapagamot pala sa kaibigan niya ang dahilan kaya't pumasok ito sa tournament. Sa kasamaang palad ay lumalala ang kalagayan nito. Naglabas ng galit si Han kay Mira nang nagkaharap sila sa semifinals. Nabugbog niya ito ng husto kaya't tinapos ng announcer ang laban. Madaling natalo ni Jin ang kanyang kalaban sa semifinals, at ngayon ay kailangan niyang harapin si Han sa finals. Binisita ni Jin si Mira sa ospital at tila pagaling na siya. Sa pagsisimula ng finals, si Han ang nanguna sa pag-atake ngunit medyo pantay lang sa termino ng kasanayan ang dalawa. Tinanong ni Jin kung paano pakitunguhan ni Han ang isang kaibigan tulad ng pakikitungo niya kay Mira. Sabi ni Han kay Jin na hindi niya inisip na magkaibigan sila. Kasabay nito, nakalabas na si Mira sa ospital kung saan dinaanan niya ang kaibigan ni Han na may sakit. Sa kasamaang palad, namatay ang kaibigan sa kanyang harapan. Isang flashback ang ipinakita na si Han ay nasa isang pagpupulong kasama si Mujun Park. Pinag-uusapan nila ang hiling ni Han na kung manalo siya sa tournament ay ipapagamot nila ang kanyang kaibigan sa isang high-tech na ospital. Sinabi ni Han na ang kanyang kaibigan ay hindi naaabot ng buhay hanggang sa katapusan ng tournament. Sinabi ni Park na kung mananalo si Han sa semifinals at sa finals ay sisimulan na ang paggamot sa kanyang kaibigan. Balik sa kasalukuyan, ginamit ni Han ang kanyang ultimate move laban kay Jin at bumagsak ito. Sumulpot si Park sa gilid ng arena at ipinaalam sa kanya na patay na ang kanyang kaibigan. Nabigla ito sa narinig na balita at si Jin ay nangunguna sa laban. Mukhang tapos na ang lahat para kay Han, ngunit si Mira ay bumangon at sinabihan siyang lumaban ng husto. Binigay ni Mira sa kanya ang isang sulat mula sa kanyang kaibigan at napagtanto ni Han na kapwa niya kaibigan sina Mira at Jin. Nagpatuloy ang laban ng dalawa at binigay nila ang lahat. Gumamit si Jin ng bagong moves at nakuha niya ang panalo. Nag-shake hands sina Han at Jin tapos ay naghiyawan ang mga tao. Napagtanto ni Mujun Park na mayroon siyang dalawang mandirigma na may potensyal. Nilapitan ng isa sa mga miyembro ng kulto si Taijin sa isang kagubatan at sinabi sa kanya na dapat niyang sundin ang kanyang kapalaran. Lumalabas na magiging team-based battle na ang main tournament na nagtatampok ng top 3 participants mula sa bawat isa sa mga preliminaries. Nangangahulugan ito na ang mga natalo mula sa semifinals ay kailangang lumaban para matukoy ang ikatlong pwesto. Madaling nanalo si Mira at nakuha ang ikatlong pwesto. Ang mga komisyoner ay may pagpupulong upang talakayin ang pagbabago ng rules kung saan sinabi ni Mujun Park sa iba na sa tingin niya ay maraming tao ang pumasok sa panahong ito na may potensyal na maging susi, kaya naman gusto nila ng mas maraming tao para sa main tournament. Napag-usapan din nila ang tungkol sa kulto na tinatawag na Nox. Sinabi ni Mujun Park sa iba na dahil sa tumaas na aktibidad mula sa Nox ay nakipag-ugnayan siya sa Six. Ginugol ni Jin ang oras na ito sa pagsasanay. Si Mira ay naghahanap ng paraan upang siya ay mas lumakas pa at hinarap ni Han si Mujun Park tungkol sa mahiwagang kapangyarihan sa likod ng kompetisyon. Naglalaban ang Nox at si Taijin sa mga bundok, nagpatawag ang Nox ng napakalaking espada mula sa langit para salakayin si Taijin. Kinuwento ni Mujun Park kay Han ang lahat tungkol sa Charyok. Ito ay ang paghiram ng mga kapangyarihan mula sa mga Diyos at demonyo. Binabalaan siya na ang iba pang mga koponan ay gagamit ng Charyok sa kompetisyon. Sinabi ni Han sa iba pa niyang team ang tungkol dito at lahat sila ay sumang-ayon na mas lalong magpalakas. Nagawang patayin ng Nox Assassin ang announcer at si Commissioner Q habang nagsisimula ang national tournament. Ang national tournament ay magbubukas kasama ang Team Soul na binubuo ng team ni Morijin at ang Team Chongchon Bakdu. Si Jin ang unang lumaban para sa kanyang koponan at gusto niyang subukan ang kanyang bagong moves. Ipinahayag niya na natutunan niyang kontrolin ang mga pressure point at makakapaglabas siya ng mas maraming kapangyarihan. Pinipindot niya ang mga maling points tapos ay naparalisa ang kanyang sarili at agad na natalo sa laban. Naglunsad ng isang sorpresang pag-atake si Judge Q sa assassin. Nabunyag na pinalabas lang niya na siya ay patay na. Madali niyang natalo ang assassin ngunit may dalawa pang miyembro ng Nox ang nagpakita at naglunsad ng counter-attack. Sa kabutihang palad para kay Q, ang Commissioner O ay dumating sa tamang oras. Pabalik sa paligsahan, ang laban ni Han ay nagaganap.
Ang kanyang kalaban ay gumagamit ng Charyok na maaaring magpatawag ng isang giant hammer. Napagtanto ni Han na ang tanging paraan para mas lumakas ay ang manalo. Binasag niya ang martilyo at nanalo ito sa laban. Mukhang nangunguna si Q at O sa kanilang laban. Nagawa nilang sugatan ang dalawang Nox assassin ngunit kalaunan ay nakatakas ang mga ito. Ang mga commissioner ay tinatalakay kung ano ang mangyayari kapag ang assassin ay gumamit ng Charyok upang pasabugin ang sarili at ang buong flat. Ang match ni Mira ay laban sa isa pang gumagamit ng espada na napagtanto agad na hindi niya kayang pantayan ang husay ni Mira. Mayroon din itong Charyok na isang higanting espada na gawa sa liwanag. Agad na nadaig ito ni Mira at nanalo. Nalaman ng mga commissioner na buhay pa si Commissioner O at si Commissioner Q, at nalaman din nila na dinukot ng mga Nox ang lolo ni Jean kasama ng ebidensya. Ang susunod na laban ay nagtatampok ng isang lalaki na nagngangalang Jiggle Taek na napaka-brutal kung saan gusto ni Jean na sumali sa laban. Pinipigilan siya ni Mira ngunit hindi niya namalayan na mismong si Han ang humarang sa laban. Tinapos ni Jiggle ang kanyang kalaban. Dahil sa panghihimasok sa laban, nasuspinde si Han sa tournament kaya't hindi na siya makakasali sa susunod na laban. Madaling nanalo ang team ni Ilpyo ngunit ang Team Soul ay tagilid sa kompetisyon. Ang Team Soul ay sabay na naglalakad pa uwi at pinag-uusapan kung paano nila gustong lumakas. Gusto ni Han na makamit ang Charyok, pero sinabi ni Jean na hindi nabibilang na ang isang tao ay lumalakas kung gagamit ito ng lakas ng iba. Tapos ay iniwanan sila. Iniisip ni Han at Mira na may bumabagabag kay Jean pero hindi niya ito sasabihin sa kanila kung ano ito. Nalaman lang ni Jean na nawawala ang kanyang lolo at naniniwala siyang kailangan niyang mas lalong lumakas para siya ay makatulong. Nakipagkita si Ilpyo kay Jean sa isang parke at sinabi sa kanya ang tungkol sa nakaraan, si Ilpyo at ang lolo ni Jean at noong maliit pa si Jean. Sinubukan ni Jiggle na salakayin si Jean mula sa likuran ngunit naprotektahan siya ni Ilpyo. Hinala ng commissioner na may isang Tridor na miyembro ng Nox. Naniniwala sila na sisikapin ng Nox na makialam sa tournament. Hiniling ni Han kay Q na turuan siya upang makamit ang Charyok. Habang si Mira ay nagsasanay ng Midnight Sword style, lahat sila ay nakatanggap ng pagbabalita mula sa kanilang bracelet na kaarawan ni Jean, at nagkaroon ng pagdiriwang para sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap si Jean ng isang misteryosong sabri na may larawan ng kanyang lolo at isang mapa. Nagmadali si Mori Jean para iligtas ang kanyang lolo. Makakaharap ng Team Soul ang Team Jeju. Sinabi ni Commissioner P kay Han at Mira na dahil sa pagkakasuspinde ni Han, kung hindi babalik si Jean sa simula ng ikalawang laban, ang Team Soul ay mawawala sa kompetisyon. Nagpasya si Han na hanapin si Jean. Ang unang laban ay mahirap para kay Mira laban kay Lee Marin. Binunot ni Lee ang orihinal na espada ni Mira at sinabi nito sa kanya na ito ay talagang isang pambansang kayamanan, at ito ay nagbabago mula sa isang simpleng kahoy na espada tungo sa isang gayak na metal tapos ay sinaksak ni Lee si Mira sa tagiliran. Natagpuan ni Jean ang kanyang lolo na nakahandusay sa sahig sa isang abandonadong gusali. Yun pala ay isa itong bitag. Sumabog ang katawan ng lolo at si Jean ay nadamay sa pagsabog. Isang lalaki ang lumapit at humingi ng tawad sa pagpatay kay Jean. Sinabi niya na kinailangan nilang tanggalin ang isa pang team para mapabilis ang paggising ng susi. Subalit si Jean ay galit na muling tumayo at nilabanan ang lalaki. Bumagsak si Jean mula sa pag-atake ng lalaki sa isang silid na may mga katawan ng pangkat ng Jeju at nalaman na pinatay at pinalitan ng mga peke. Nagagawa ni Jean na buhayin ang kapangyarihang sinikap niyang ilabas mula sa kanyang huling laban. Malapit nang matalo si Mira ngunit nang mapagtanto niyang may ginawa ang Jeju team kay Jean. Ito ang nagudyok para magising ang kanyang Charyok, bumabalik din ang kanyang espada papunta sa kanyang kamay. Nagawa niyang tapusin ang laban ngunit nawalan ito ng malay. Pagkatapos ay sinalo siya ni Jean bago ito bumagsak sa sahig. Magsisimula ang ikalawang laban, sinabi ni Han na hindi pa niya nakikita si Jean na galit habang nangyayari ang laban. Ipinakita ang flashback sa naganap na laban sa abandonadong gusali, madaling nanalo si Jean sa nakaraan at sa laban niya ngayon. Si Ilpyo ay pumasok sa tournament dahil sa kanyang pinsan na malubhang nasugatan ni Jiggle. Gusto niyang gamitin ang kanyang hiling para pagalingin ang kanyang binti. Si Jiggle ay nagtatrabaho kasama ang Nox dahil gusto niya ng impormasyon tungkol sa susi. Pumasok si Mugen Park nang napatay ni Sang Mandiok ang Peking Jeju team. Isa siyang namumukod na miyembro ng Nox at siya ang naguutos. Nagpatawag si Mandiok ng isang higanting espada sa itaas ng arena ng Go ngunit ipinatawag ni Mugen Park ang isang higanting krus bilang isang kalasag.
Magsisimula na ang laban ni Ilpyo laban kay Jin. Tila nahihigitan ni Ilpyo si Jin sa lahat ng paraan. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Jin ang issue sa fighting style niya. Pinag-aralan ni Jin ang utak ng kalaban at natamaan niya si Ilpyo sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng paggamit ng isang moonlight sword style attack. Isinasama rin niya ang ilan sa mga galaw ni Han sa kanyang arsenal. Kalaunan, tinamaan niya si Ilpyo ng isang pag-atake na nabuo niya sa mabilisang pagbagsak ni Ilpyo sa sahig. Ang labanan sa labas ng arena ay nagngangalit, ang mga commissioner ay nakikipaglaban sa mga miyembro ng Nox na nagawang ipatawag ang kanilang Diyos para humawak ng espada ni Mandiok. Pilit na pinipigilan ni Mujin Park ang espada hanggang sa sumali si So Hanyang sa labanan. Siya ay miyembro ng tinatawag na Six. Dahil sa tulong niya ay nagawa nilang sirain ang espada. Nagawa ni Ilpyo na tuparin ang kanyang pangako kay Taijin ngunit nagpa siya ito na hindi siya maaaring matalo sa kanyang laban. Nagudyok ito sa kanya upang i-unlock ang kanyang Charyok, tapos ay napansin ng lahat ang isang kakaibang enerhiya tungkol sa Charyok na ito. Parehong napagtanto ni Mandiok at Mujin Park na si Ilpyo ang susi. Noong sinaunang panahon, mayroong isang hindi kapanipaniwalang makapangyarihang nine-tailed fox spirit. Ito ay powerful na hinirang ng Demon God bilang tagapag-alaga ng langit na impyerno. Sa paglipas ng panahong ito ay mas naging napakalakas kung saan ang Demon God ay nagsimulang matakot sa Zoro at nagutos na patayin ito. Nagalit ang Zoro sa ganitong pagtrato at winasak ng Zoro ang kalahati ng langit bago tumakas papunta sa lupa. Ang espiritu ng Zoro ang susi at ito ang Charyok ni Ilpyo. Napagtanto ng lahat na mayroong isang bagay na hindi normal sa Charyok ni Ilpyo. Napanatili ni Ilpyo ang kanyang kalamangan at wala man lang magawa sa kanya si Jin. Isinagawa ni Ilpyo ang kanyang pangwakas na pag-atake pero may nangyari kay Jin. Nagawa niyang pabagsakin ang pag-atake ni Ilpyo at gumamit siya ng isang giant arm na nagmula sa langit para tapusin si Ilpyo. Natapos ang laban at si Jin ang nanalo. Tumakas si Mandiok at sinabi ni Mujin Park sa mga commissioner na pinaghihinalaan niyang hindi pa tapos ang lahat. Binisita ni Jin si Ilpyo sa ospital at may usapan sila tungkol sa laban at kay Taijin. Pumayag silang magkaroon muli ng laban pagkatapos ng tournament. Nang gabing yun, si Jian na natalo kay Jiggle sa unang round ay nagsimulang mag-transform bilang isang demonyo. Hinahabol niya si Jiggle ngunit sinamantala ni Jiggle ang laban at pinahintulutan siya ng kapangyarihan ni Jian na mag-absorb ng mga tao at gamitin ang kanilang lakas. Nakarating ang laban sa kinaroroonan ni Ilpyo at sumama ito sa labanan. Kalaunan, na-absorb ni Jian ang mga kasamahan ni Ilpyo pero ginagamit ni Jiggle ang kanyang Charyok para kagatin si Jian sa kalahati. Sa kasamaang palad, nagdudulot ito ng pagkawala ng braso ng isa sa mga kasamahan ni Ilpyo at ang isa naman ay binti. Sumabog sa galit si Ilpyo at hinawakan niya ang mukha ni Jiggle palabas ng bintana. Ipinatawag ni Mandiok ang mga nilalang ng kanyang Diyos upang subukan na makuha ang susi. Ang labanan ay nangyayari sa pagitan ng mga commissioner at ng mga Nox. Muling ginamit ni Mujin Park ang kanyang Charyok bilang isang kalasag para hadlangan ang Demon God na makarating sa lupa habang ang iba pang mga commissioner ay nakikipaglaban sa mga nilalang na nagsulputan. Sumumpa si Jason na maghiganti para sa kanyang apo na nakagat sa kalahati ng Charyok ni Jiggle. Ang laban ni Ilpyo at Jiggle ay isang panig pabor kay Ilpyo hanggang sa gamitin ni Jiggle ang kanyang Charyok para lamunin si Ilpyo. Nakasurvive ito ngunit ang susi ay lumalabas sa kanyang katawan bilang isang pisikal na bagay. Ang lahat ay lumalaban para sa susi at umamin si Mandiok kay Mujin Park na kapag nakuha niya ang susi, magdudulot ito ng apocalypse. Nakuha ni Jin ang susi mula kay Mandiok bago i-teleport ni Mujin Park ang lahat ng mga high school palayo sa labanan. Naramdaman ng USA na hindi maganda ang takbo ng mga bagay para kay Mujin Park. Magsasagawa sila ng nuclear strike sa Seoul upang subukang patayin ang Demon God bago ito makarating sa lupa. Ang labanan ay nagsimulang umindayog pabor sa puwersa ng Nox ngunit dalawang miyembro ng Six ang dumating upang makipagtulungan kay Mujin Park. Samantala, ipinakita ni Han kay Mira ang kanyang bagong Charyok ngunit natagpuan sila ni Jiggle. Nagtutulungan sila para labanan ito pero hindi pa rin nila kayang manalo. Dumating si Jin at sinabi ni Han na siya lang ang may sapat na lakas para labanan si Jiggle. Hindi na mapigilan ni Mujin Park at ng miyembro ng Six ang Demon God at nabasag ang kalasag. Subalit nagawa ni Jason na i-teleport ang lahat ng mga tao palabas ng Seoul. Pinagsama niya ang mga nuclear sa isang higanteng missile at nagpatawag ng meteor mula sa kalawakan upang makatulong.
Binasag niya ang kalasag, dahilan upang makarating ang Demon God at si Mandiok sa kinaroroonan ng mga high schooler. Nakipaglaban si Jin kay Jiggle ngunit nakuha ni Jiggle ang susi sa kanya. Nilamon niya ang susi at ang kanyang Charyok ay nag-transform bilang isang anghel. Sinabi ni Jiggle sa lahat na gagawin niyang walang saysay ang mundo bago ito makipaglaban sa lahat. Napagtanto ng mga commissioner na ang pag-atake ni Jason ay nagresulta sa pagkamatay ng Demon God. Ang Team Soul ay nagtulungan para labanan si Jiggle ngunit nanguna ang demonyo sa laban. Sinubukan niyang patayin sina Jin at Mira pero iniligtas sila ni Han. Dahil sa kanyang pagharang ay tinamaan siya ng sandata ni Jiggle. Ang galit na nararamdaman ni Jin dahil dito ay sapat na para mag-flashback ito sa kanyang formal na buhay kung saan siya ang tinatawag na Monkey King. Ginigising nito ang kanyang mga kapangyarihan, nakakuha siya ng akses sa isang mahiwagang paghila at pagkontrol ng mga ulap ng kidlat. Gamit ang mga kakayahan na ito, madali lang niyang tinalo si Jiggle. Napagtanto ni Mugen Park na si Jin ay hindi gumagamit ng Charyok subalit siya ay isang Diyos. Naubos ang kanyang lakas at hindi nagawang ilabas ang kanyang kapangyarihan ngunit si Jiggle ay muling bumangon at nag-transform bilang isang halimaw na binubuo ng mga taong pinatay niya. Dumating si Ilpyo at silang apat ay nagtulungan upang tuluyang madaig si Jiggle. Si Jiggle ay nilamon ng kanyang Charyok at ang bahagi ng susi ay bumalik kay Elpyo. Aksidenteng nagising ni Malbora si Kim Unyo, ang founder ng Six. Siya ay isang sinaunang tao at siya ang isa sa mga nagbibigay ng hiling ng isang nanalo sa paligsahan. Sina Mira at Han ay parehong sumuko sa kanilang pag-angkin sa hiling at bagamat gustong hilingin ni Jin na bumalik sa kanya ang kanyang lolo, sa halip ay hiniling niya na gumaling ang lahat ng mga nasugatan ni Jiggle sa labanan. Nangangahulugan ito na ang mga kaibigan ni Ilpyo ay muling naibalik ang kanilang mga normal na braso at paa, at walang malubhang nasaktan. Gayunpaman, si Jason ay namatay na, kaya't hindi na siya napagaling ng mahikang ito. Sinabi ni Kim kay Jin na buhay pa ang kanyang lolo na si Tai Jin tapos ay hinimatay si Jin. Makalipas ang 3 buwan ay nagising si Jin. Pinunan siya ni Han at Mira sa mga namiss niya. Pinaplano ng commissioner na kontrolin ang South Korea sa pamamagitan ng pagkapanalo sa susunod na halalan. Nakatanggap si Mandiok ng isang posisyon ng kapangyarihan at nagsimulang maglakbay si Elpyo sa mundo upang kolektahin ang mga bahagi ng susi. Naselyohan ang alaala ni Jin ngunit kung babalik siya sa lupain ng Monkey King ay muling babalik ang kanyang mga alaala. Nagpa siya ang Team Soul na bisitahin ang lupain ng Monkey King ng magkakasama. Dito na po nagtatapos ang kwento. Kita-kita ulit tayo sa susunod na mga uploads. Kung okay lang ay mag-like at mag-subscribe na rin. Salamat po sa inyong panonood.